Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gia, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up pa ako mag-I'm back ang inyong online judge guys. Judge Ginan, pangatlong battle ngayong gabi na re-reviewin natin. Nabitin ako guys, nabitin ako sa dalawa. So Jonas Emar, Lord Manuel Calix, at ito Pistolero versus Harlem. Siguro nasa momentum lang ako ng pagre-review ng battle ngayong gabi, kaya umisa pa ako. Bitin talaga guys. Siguro or sabihin nating naging maganda lang yung review ko dun sa Lord Manuel tsaka Calix. Tangina, sobrang ganda nung performance ng dalawang yon, kaya nabitin ako. So ngayon, eto, punta tayo ahon. Yun na rin yung huling battle na re-review natin sa zoning kasi alam ko tapos na yung zoning, na upload na lahat. At ayun, ahon na lang. Marami pa tayong re-review sa ahon. And siguro tignan na lang natin guys. Pero ayun, going back, Pistolero versus Harlem. Ano ang masasabi ko sa dalawang to? May pagkahawig ng estilo. Si Pistol, syempre yung technical niya, kung paano siya kung ano yung naglalagay siya palagi ng mga traps sa rounds niya, prediction, breakdown, technical, in short, well-rounded ang isang pistolero. Okay? Si Harlem naman, syempre andun yung slant rhyme, mga punto, tsaka yung technical din niya. So, hindi ko siya masasabing style clash guys, kasi para sa akin, yung pagiging technical nila halos parehas Kung mag-stay sila sa technical side nila, masasabi kong tangina, magandang puntuhan yun. Pero kung mag-iiba ng timpla yung sulat ni Pistol, mag-a-adjust siya kung ano yung sulat naman ni Harlem. 'Di ba? It's about their writtens kung paano nila binasa yung isa't isa. Kung binasa nila yung isa't isa na alam ba, si Harlem binasa niya si Pistol ng pagiging well-rounded, syempre yung sulat niya tatapatan din niya ng ganun. So it's depende. So I think we should start on reviewing this battle. Para sa akin, ayoko magbigay ng kung sino yung lamang, sino yung manok, ayoko. Pero I think magiging solid na battle to, technikalan. So game. So dapat pakinggan natin round 16 day Game. Harlem. Yo! Sabi ng mga tao, nilagay daw tayo sa lineup para sa CR at Yossi break. Ito daw yung oras para makapagpahinga yung audience, muni-muni at contemplate. Time para pumila sa sisig, tumingin ng flip-top Gago. merch, Sisig. at uminom ng flip-top beer ng moderate. Kaya pasabi na lang sa mga bubounce, ako ngayon na magiging bouncer pag tong pistol aking kinonfiscate. Ako game! Sabi nila pag galing si pistol sa talo, malakas ang recoil when he's coming back. Okay. Ganun ba? Talo kasi siya kay Invictus nung buwelta, 'di ba? Champ versus champion 2022 at 2023, at tinalo siya doon ni Invictus. Ganda rin ang performance ni Invictus doon. At yung sulat naman ni Pistol hindi naging ganun ka-epektibo. Panoorin nyo yun guys. Na-review ko rin yun.
paano ka magre-recoil kung hindi ka puputok? Kasi ngayon, I'm holding the hammer back. Okay. Ang ina, ikaw ang pumalit kay Jay Black bilang isa buhay champion na pinaka-lame walk. Itong veterans, pagdating sa prep, medyo nag-laid back. Ikaw tong pistolero, pero you got laid flat sa stage, Brad. Tapos sasabihin mo pa na yung style ni Jay Black, medyo basic, so-so. So-so, gumaganon-ganon. Siso yun, bobo! Tagayin kaya kita ng jungle bolo. Ilan to? Kasi yabang mo din no? Bakit yung paghimay ng estilo ng mga kalaban niya ang pinakamalupit niya na technique. Nagpa-battle review pa? Puta, pwede mo na talaga palitan si Looney sa galing mo mag-break it down ng MC. Ang ilan to, sobrang galing mo maghimay. Ba't di ka pa sumunod kay Bob Marley? Saktong di ka get up, stand up. Kapag ka shotgun ko tong pistolero ng blunt bigat lagpas 3.5 G. Ay na kasi sobrang galing mo daw on how you fucking break down styles. O isa ako sa pinaka-unique ang estilo sa battle rap. So bitch, I wanna see you break down mine. Kaya let me break it down for you. Ha? Kung yung mga tao ang hanap nila, enjoyin ang battle rap, ang pinapanood nila mga battle mo. Pag yung mga battle MC, inaaral ang battle rap, ang pinapanood nila mga battle ko. Wala akong madala sa top 5 shit. Pinakamalapit mong tawag sa akin, urban legend, Vepa. Pag ako nag-deliver ng final cut, wala kang pistol na makikita sa madugog eksena. Ultimo paglabas ng pics ng battle na to, kailangan i-blurred ni Madam Niña Sandeja sa madaling salita. Yung gunman, Rolando Galman. O teka, nagets ba? O, para hindi nyo tulugan. Yung Rolando Galman, ayun yung gunman na pangalan ng pumatay kay Ninoy. Yung Harlem naman ang magdedeklara ng gun ban para madisarmahan tong pistol. Ang ina kasi, ano silbi ng kahit gaano kagaling yung gunman, yung tipong timing ng tirada, walang witness, sir. Wala pa rin takas sa akin yung pistolero pag ako nag-cover ng perimeter. Ay naman kasi ano silbi ng pag-breakdown mo ng style ko kung di mo naman ako kaka-counterin. Pag ako umalabit ng gut, pistol ko pang men in black, that means I can break you down to your last particle. Kasi di tayo magkasing kalibre. Iba yung paano mo ihahambing ang isang kuting sa isang tigre. Ako'y dragon, ika'y buwitre. 2 beses ka nag-champion, mas magaling ako sa'yo ng triple. Kung ito yung manok nyo, pwestong manok nyo, di pang dirbe. Ilan to? Kasi anong gagawin mo? Sobrang 2 beses nagkampiyon, magkasunod yun 2022 ng Kumugan, tapos 2022 ng Isabuhay. So, yun. Season 2 ng, Season 1 ng Kumugan pala, yung kay Zaki. predictable mo, alam ko exactly kung anong gagawin mo. Tangina mag-style marking, parody ng mga lines ko, 4-bar setup about sa life ko, sasabihin niya kung bakit yung style niya, kung para sa amin dalawa ay mas malupit at mas better, paulit-ulit na lang, sumusunod ka sa trend, pero di mo kaya maging trendsetter, ni wala kang ang laban na memorable, ni wala kang ang gang sa tundo. Ako, alam mo kung ano gang ko? Kukutasan kita mula dito sa Las Piñas, gang makauwi ka sa inyo. Ang ina mo kasi, naging parte ka lang ng battle rap, but you never played a major part. Natuwing ang pistolero, pangalan mo, pero trajectory ng career mo never made a mark. Kaya naman ito yung bigat na kailangan mong bitbitin, and this is what the truth is weighing down. Bibilib lang ako sa'yo, pag nag-guess ka na, niluni sa break it down. You know? Okay, so nag-fall si Harlem. Ito nga, sinasabi ko sa inyo depende kung ano yung nakapaloob sa sulat nila. And sa tingin ko, nag-fall si Harlem sa technical at mga selfie bars. So, ayun, yun lang. Yun yung pinaka, yun yung pinaka nakita ko sa round 1 ni Harlem. More on, umpisa pa lang ng round niya, nakita ko na, napansin ko na more on selfie bars to. At yun, hanggang sa kalahati, tapos, bin-breakdown niya ang diffuser. Di ba? Alam naman natin na si Pistol, kaya niyang breakdown di ba? Ang isang MC. And ang ginawa ni Harlem, tinapatan niya, bin-breakdown niya si Pistol na ito yung handa, ito yung mga angulo na nakapaloob din sa round niya. So tingnan natin kung magiging effective yon. Pero sa tingin ko, ang pinaka naging highlight ng round 1 ni Harlem, yung pagkakaroon niya ng mga selfie bars at yung technical niya. So ayun,
medyo para sa akin hindi ganoon ka lakas, hindi ganoon ka effective yung round 1 ni Harlem. And kayang-kayang tapatan ni Pistol yon kung malinis at maayos din ang magiging ang mga napili niya. So, pakinggan natin. Yung ba yung sinasabi mo sa akin? Luns, kailan mo ba ako gigis para bumilib na to sa akin? Ulul! Meron kang gang, istaka, ang meron ka is cool. Baka ng puta. Bago ka may masabi sa Peace Talks, mag-subscribe ka na muna. Kasi siya si Harlem, isang ahente ng call center na sadyang nangangailangan. Alam niyang queuing pag December, tumatanggap pa rin ng laban. Veterano na daw sa ganyan larangan, pero parang rookie galawan. Isang Filipino agent na tunog Vietnamese pag tinawagan. Kasi kung di ka ba namang gago, brother, account nyo internet provider, di mo mabanggit yung router. Putang ina ka. Oh ma'am, I'm sorry, your internet is not working, but for us to fix that, can you please check your router? Bakit ka kasi nag-voice? Kung di ka ba naman tolonggis at mangmang? Mga account dun, credit, healthcare, retail, king ina mo mag-back office ka na lang. Wala kang kwenta. Di ka pwede sa sale, sarili mo nga, hindi mo kayang benta. Hindi ka pwedeng HR, manager, team leader, o kahit nga janitor. Ganun ka kabugo. Dapat wala kang trabaho, hindi na magwo-work. Kasi pawil, lahat ng pinili mong kawiw, hindi ka pwede maluklok. Mapabattle wapo o call center, usapang technical support. Kasi may bars hit the high notes, parang tinamaan G-spot ni Mariah. Yan yung madalas mong dinidiin. Me and Mariah didn't hit it on the high note, damn. Ginaya ka ni Eminem. Oh, shit. Wap, Ulit. I'll support. Ulit. Ginaya ka ni Eminem, gago. May bars hit the high notes, parang tinamaan G-spot ni Mariah. Yan yung madalas mong dinidiin. Me and Mariah didn't hit it on the high note, damn. Ginaya ka ni Eminem. Oh, shit. Wap God. Yung crowd na yanig doon. Yun yung pinakamalakas mong linya. Sure ako dyan, walang question. Nakawin mo ba naman yung high note ng Rap God sa kantang Lord Above? Talagang magpipik yun. Okay. 5 years kang hindi nahuli sa tinatago mong dumi. Pues, bistado ka ngayon at sa hiyato'y tutupi. Instant hit, sobrang classic, ang husay ng pagkumpune. Sobrang sick ng line ni M, ayun, kanyang dinoktor Dre. Eminem fan ka. At notable niya yun noong 2019. So men, epic nun. Para ma-spit mo ng 2021, puta Harlem, very wrong. Alam mong, Tangina, na epic breakdown nun, na. para ma-spit mo ng 2021, puta Harlem, very wrong. Huwag mo na silang tangkaing silawin pa. Hindi yan pwede chong at kahit anong paliwanag mo dyan, mananatiling shady yun. Reference game, fuck you. Laban mo kay Sequence ang nagpapatunay na di mo alam yung ini-spit mo dito. Tulad ni Brian Scalabrine, o di ba ang talino? Tumanda ka lang dito. Oh, tulad ni Brian Scalabrine, o di ba ang talino? Huwag kang umastang maraming nalalaman, sadyang tumanda ka lang dito. Punches niya daw mala Ortiz, ulul tama na tito. Kasi anong gagawin mo? Sasamantalahin mo yung saloobin nila para yung opinion iyong makuha? At piliting ibaba yung pistol parang na-corner nyo sa kuta. Eh lahat nga ng angle ko kay Goryo, yun din yung ginamit mo ng puta. Kaya bago ka may masabi sa estilo ko, mahiya ka na muna. Kasi marami akong inambag sa'yo at pinagpasalamat mo yan sa akin. Isang angulo, isang round, di ba kay Pistol yan ang galing. Pangalan niya ay Hango sa lugar na kapag balagbag mamalasin, medyo sumakto nga rin. Pistol ang dahilan kung bakit mataas ang murder rate ng Harlem. Okay. Kasi di ba isa ka sa mga humanga sa mga nagawa ko sa dumaan na taon, hanggang sa bigla ka na lang na nabangat tila ba nagdamot ng palakpak nung bumagsak at tunghayang babaon. Pagkadapa ako na inasam kasi uubra pala yun.
Pistolware, tanong ng nagbulag-bulagan sa handa kong madiin. At nanood na ang rason, mga sablay ko pansinin, pwes hayaan mong sagutin ko ang tanong bago ko kalabitin. Hindi nawawala yung pistol, sa ibang direksyon ka lang nakatingin. Yeah! Yo, yo, yo! Okay. So, ayun. Typical pistolero. Ito, general as a whole na para sa round 1. Round 1 ni pistol. Ibibigay ko yung round 1 kay pistol. So, salpukan ng pag-breakdown ng estilo. And sa tingin ko, mas naging effective si pistol doon. Which is, ayun talaga yung estilo ni yun talaga yung estilo ni Harlem. Ibi-breakdown ka niya, tangina, hihimayin ka ng hihimayin neto ni pistol hanggang sa makuha niya yung core at dun ka titirahin. Ganon. Ito, nabanggit ko na to Nabanggit ko na to before sa inyo. Alam niyo naman, makamot ako, 'di ba? Makamot fan ako. Yung laban ni Pistol at ni Mot sa Matira Mayaman, isa yun sa mga pinakakinabahan akong battle ni Mot dun sa bracket na yun. Tangina, akala ko kasi ma-diffuse ni Pistol si Mot dun So, yun lang naman. Share ko lang. Pero ayun, gusto ko lang isabihin sa inyo na ito talaga yung estilo ni Pistol kung paano niya bumatel, 'di ba? Ibe-breakdown ka niya at yung pagbe-breakdown na yon hindi yon mahinang diskarte. Tangina, maganda yon kasi magiging mamumulat ka na totoo ba, may question mark na lalabas na totoo ba yung sinabi ni Pistol, or sometimes mag-a-agree ka na oo nga, totoo yun, narinig ko yun sa ganitong sa ganitong kanta sa ganitong battle magaganon ka So, hindi ko alam yung sinasabi ni Pistol dito na line daw ni Eminem about dun. Alam ko yung line ni Harlem about dun sa G-Spot Mariah Carey, alam ko yun. Pero yung kay Pistol na line daw ni Harlem, line daw ni Eminem, hindi ako aware doon. Pero sobrang naging effective lang yung dating niya sa akin kasi ang ganda nung bago dumating dun sa himay na yon, marami pa siyang hinimay. 'Di ba? So, ang ganda ng pagkaka-diffuse ni Pistolero sa sa round na to. And ibibigay ko 'yun sa kanya sa score na 8-7. Ganun lang muna. Anticipate muna natin, baka may mas malakas pa. Tapos, isa sa mga nag-seal sa battle na to is yung Ender. Hindi nawala yung Pistol, na sa ibang direction ka lang nakatingin. Bam! Ang ganda nun. Kasi, when napakita niya yung right hand niya, nawala dito yung pistol, pero nasa left hand niya pala yung pistol. So, ang ganda rin ng punto. Ang ganda rin nun. So, punto, technicals ang naging labanan sa round 1. Pero, siguro I think I'll go with Pistolero dito kasi mas sa kanya. Wala akong narinig na mga selfie bars. Kung meron man, siguro hindi nagiging highlight or hindi ganoon ka-matter. Yung kay Harlem kasi sobrang nag-matter. So, sobrang nag-highlight yung selfie bars dun Kaya I think round 1, I'll go with Pistol. So, yun. 8-7. Round 2. May linya siya about sa Harlem. So, ayun na yung pinaka patupon mong lines, bro. Gago, hindi sa Pistol tumataas ang crime rate ng Harlem sa mga dope lines ko. Okay. Bobo puta. Anyway, sabi na nga ba, hanap buhay na naman ang tinitira. Kaya naman kung tingin mo, yung mga banat mo ay laging great, hilig mo mga mata ng hanap buhay, putang ina mo, ngayon nga, dating mo dito, late. Pero tangina mo, ang hilig mo magnilip ng hanap buhay ng mga nakakabatil mo. Tama ba, tol? Siya ang isa buhay champion na kung manita ng trabaho mo, daig pa supervisor. Tangina, never get between a man and how he puts food on his plate. Alam mo ba ibig sabihin nun, Christian Carlo? Malamang, oo, kasi obvious naman, di ba? Sino ba gusto dito maagawan ng plato? Subukan yung agawan ng plato to si Pistol. Sasagot yan, magkakamatayan muna tayo. Ina mo? Di ba taga-tundo ka? So alam mo kung gaano kahalaga makapaglagay ng pagkain sa kanya-kanyang mesa.
Yet you shit on the plates ng mga people na tinatawag mo din na bayaw? Ano mo yung nasisikmura, Vepa? I mean, kaya mo nga ng konsensya mo na buhayin yung pamilya mo sa mga sex toys na yung bebenta. Pero ang tanong, anong pinagkaiba sa pagiging puta niyan? E parehas lang naman kayo ng mga sex worker na nagbebenta ng kamunduhan. Meron ka nga maayos na narating sa buhay, maayos na tahanan, at malambot na hinihigan, pero putang ina, pistol, tanong ko sa'yo, paano ka nakakatulog niyan? Sabi nila, pag yung mga babae mo, puro anak daw babae mo, yan ang karma, wala tong biro. So ano sinasabi mo sa mga anak mo pag nakikita ka nagpapak ng mga vibrator at dildo? Tangina mo, balita ko, nagbebenta ka daw ng dildo, nagawa sa balat ng steel to. Tangina, kahit mga pepe ng ex nyo, nati 3D print nito. Tangina, balita ko, nagbebenta ka din daw ng pampatigas, pare. Kaso imbis na edits yung tumigas, ang titigas sa'yo, tae. Ang inan to. Tapos nagbebenta ka daw ng Titan Gel. Ang ina, Titigas yung tae, imbis na gago. yung edits lumaki, puta lumubog. Sabi mo, after 1 week, tutubo ulit yan. Puta, after 1 week, naging supot. Baka rejuvenating cream yung binibenta mo, tol. Baka mali branding ng epektos mo. Alam mo ba kung ilang mga magkarelasyon na matatanda ang pinag-away at pinagselos mo? Ilang mga lolo nagkaroon ng kabit? Ilang mga nene nagka-iPhone? Dahil sa flashlight mo, tangina mo, nag-away si Enigma pati si Saito. Kaya, si Enigma pati si Saito, ang bobo mo din kasi. Nakapasok ka na sa Batang Quiapo, tangina, di mo pa ginaling yung pag-acting. Alam mo ba kung ba't kayo tinanggal ni Direk Coco Martin? Ito sabi lang ni Smag sa akin. Kasi pagtakbuhan na daw yung eksena, kahit anong CGI o visual effects pa ilagay, di kayo mapatakbo ng visual artist. Kaya hindi, seryoso, alam mo ba't kayo tinanggal? Ito, ayoko sana ibunyag tong sikreto, sir. Hindi si Direk Coco nagpatanggal sa inyo. Yung concessionaire! Ang ina kasi, 10 katao na katumbas nyo sa pagkain, kayo palang ni Crazy Mix na 2. Di masarap magluto mama mo, tangina mo, matakaw ka lang talaga. Kasi pabigat lang ng pabigat sa'yo, ay ang bigat ng yung timbang. Pero habang patagal ng patagal, yung mga bara mo, pagaang ng pagaang. Yung flavor na dinadala mo sa battle rap, puta patabang ng patabang. Habang patanda ka ng patanda, puta pabadang ka ng pabadang. Walang connect, pero okay kasi yung multi. Anyway, di ka heavyweight, di ka Gago. natin, di ka top tier dito sa liga. Ayaw mo maniwala? Bobo puta. Talong mo ba kay Enigma? Kaya pakyo ka, Dodoria. Kaya yung si Dodoria, yung sa Dragon Ball, di mo alam yung sa Dragon Ball, brother. Kaya yung trigger finger ng pistolero, puputulin ko gamit bolt cutter. Kasi yung hammer ng handgun mula round 1, ay hawak ko pa din. Kaya naman tong pistol, pabubunutin ko, pero di ko siya pakakalabitin. Okay. Round 2 na tayo ni Pistol. Round 2 na tayo kay Pistol. Wala akong mako-comment doon. Yung ginamit ni Harlem na reference about to sa Batang Quiapo, hindi ako nanonood ng Batang Quiapo, hindi ko alam. Wala akong idea doon. Tapos hindi ganoon ka-effective ulit yung ginawa niya. So, yun. Pistol na tayo, guys. Gising pa, palakpakan naman muna tayo. Nung pinahid daw yung Titan Gel, lumubog. Ano ba sinasabi mo, Chong? Saan ba pinahid? Sa ilong? Lubog na yan talaga, pre. Pero di naman sa pinag-overthink ko kayo, no? Pero paano kaya kung costume lang talaga to? Tayo pinagmukha niya lang na bobo. Totoong hairstyle niya, Joshua, putol patilya parang lolo. Manipis yung bigote, nakaahit pa yung balbas ng todo. O di ba, tangina mo, badang, hindi mo kami maloloko. Tinakpan yung harap, tinakpan yung likod, unti-unting pinipigilan yung kamay niyang malikot. Yan yung tinatago niyang sikreto. Puta, di nyo nardikod. Malaking breakthrough to sa science. Si Darwin mismo nag-evolve. Okay. Panoorin nyo yung laban niya kay Bruce. Badang na badang talaga. Ang kaibahan nyo lang dalawa, medyo marunong ka pa magbasa. Nung huling nalasing si Badang, lumabag siya sa batas, sa presinto dinala. Nung huling nalasing ka man,
Tamang gawa ka ng batas na gusto mo dito ipasa. Pag natatalo na yung judges, sinisigaw niya ng pilit. Mga audience pasahure na idagdag niya pang hirit. SSS, pag-ibig, dapat lang din masingit. Nung sumakit yung tagiliran, nag-request din ng PhilHealth. Tangina! Kung tutuusin yung mga hirit niya ay may hustisya din. Ang problema yung dumaing. Wala kasing dating. Walang kredibilidad. Ni walang angking galing. Paano papansinin yung proposal mo? Wala kang mapakitang ring. Sumali ka ng uprising. Sagot niya lang ay never. Alam mo kung bakit? Di mo kaya mag-hair. Tangina, nagpahaba ka na ng buhok, hindi ka pa rin tanggap. Kasi pag nag-uprising ka, yung barracks magiging sugalan. Yun yung gagawin niya dyan. Wala nang fire at will si Apo, color wheel na lang. Si Keja, taga-Balasa, para sa mga... Fire at Will, ayun yung mga kanta o diss track ni Apok. Dumadaan yun sa ko, sa feed ko minsan. Galan. Yun yung gagawin niya dyan. Wala nang fire at will si Apo, color wheel na lang. Si Keja, taga-Balasa, para sa mga lalahok. Si Plasma, marahas sa patayan ng manok. Si Saito, patay na, pinatira ng padrino. Di na, bonnet kundi sako na sa uro ni Carlito. Si Tweng, nawawala, naipost pa nga sa fan page. Si Emar, may album, alaala ng mga sinalvage. Tangina mo, ganun ka kaperwisyo. Ultimo sa Pasig, ramdam na din mismo. Yung kapitbahay mong pastor, tinuruan mo magbisyo. Sobrang naadik sa sabong, malapit na siya sa Kristo. Ina mo, perwisyo. Laban nyo ni Sur, sinira mo yung pakikisama niyang inalay. Yung mismong pagpapatuloy sa inyo, yung ginamit mong pangkata ay kawawang pundasyon ng tahanan. Ang napapasok niya ay anay at all 3 rounds umikot ka lang sa pagsira sa kanyang bahay. Personalan, damay pamilya, di ko sa ganyang gawain ginasgas. Lalo kung ako yung pinatuloy at sa racket inangkas. Yung utang na loob sa mismong battle binaklas, isang beses lang nakapasok sa bahay, puta daming nilabas. Ligaw ba yung mga rounds? Hindi alam yung tutunguhin. Mula sa laseng na nagmamaoy at naglalabas ng saloobin, hanggang sa pagiging badang, uprising at bilang panauhin, mapaliga buhay bahay o ano pa man ang kunin, o kahit saang aspeto di ka dapat papasukin. Okay. I think na lang, general na lang siguro yung masasabi ko dito. Parang hindi rin ito yung pistolero na ine-expect ko, guys. Round 1 and 2 I think same. Both MCs same. Yun lang. Wala na akong ibang idadagdag pa. Hindi, parang parang hindi ganoon ka-effective yung mga ginamit ni Pistol diba? Wala akong masabi, guys, pucha. Overall na lang, round 3 ni Harlem at round 3 ni Pistol, tuloy-tuloy na natin. So, pasensya na, hindi ko siya totally mabe-breakdown or mare-review kasi feeling ko may mga kulang sa kanila. Diba? Pero sa round 2, bibigay ko pa rin kay Pistol kasi para sa akin, mas aggressive siya, mas pumupunto, at mas ramdam mo yung energy ni Pistol Pero sa sulat, I think same na diba? So yun, Pistol pa rin. 8-7, and that's 16-14, guys. Ito ba yung champion na pistolero? Ay na yung mga banat mo. Medyo sabit, sir. Nag-aalisan, tsaka tahimik na ng mga tao. Dapat pangalan mo, silent, sir. Ba, tama? Dahil sa kabattle ko, puta, nagpipila sa sisig yung mga tao. Titingin sa flip-top merch. Kaya naman yung mga nakakatamad yung mga baon mong bars. Tangina ko, tangina mo din, gago. Hinahanap ka na nung guard. Pakiyong puta. Late ka kasi dumating. Dapat una sila Emma at Jonas sa atin na wala tuloy yung momentum. Bobo! Anyway, inan to. Sa sobrang dami mong pinersonals at sa sobrang dami mong info na nakalap at nahagilap, pwede ka na maging Nardwar ng flip-top.
Kasi ako nagbabastusan tayo dito sa gitna. Pero yung kawalan mo ng palabra de honor is very evident. Nasa iyo ang lahat ng sangkap para maging isang battle rapper, ang wala ka lang battle rap etiquette. Kasi di ako bibilib sa estilo mo, na yung mga panalo sa battle rap, niluto lang ng mga tropa mong tunay. Di ko marerespeto yung style mo na para lang masabing malupit, kailangan pa mandamay ng ibang buhay. Ang inano klaseng technique yan. Tingin mo, natutuwa pa sila mama at daddy? Tamang damay ka na ng sibilyan, tong pistolero, masyado ng trigger happy. Ang inan to. Kaya, gagawin niya lahat, kahit mang personals, mang damay, for him to get the W. Kaya madalas, walang class, walang taste, at walang delikadesa ang mga banat mo. Kasi, alam ko na deep inside, di mo matatago sa akin. Di mo matatago sa akin kasi ako ay psych. Alam ko na deep inside, you're hurt, pistol. Bakit? Kasi sabi nga nila, hurt people. Kaya, para sa kanya, win-loss lang yung pinaka nagmamatter. Isa kang textbook na battle rapper. Okay, sina Russell Westbrook kasi yung isa ka lamang na stat padder. Well, dati yun. Pero ngayon, you don't seem to look the same. You only know how to play, pero di ka student of the game. Okay. Inamali mo maigi ang pag-diss ng MC at pang-decimate. You can reflect on having a good battle rap career, but being a true MC is something you can replicate. Sa bagay, di nga pala tumataas TF mo dito kay Enigma. Ito, wala tong joke o all lies. Lahat ng video na ina-upload ng flip-top na may pistolero sa title, hindi na mo-monetize. Bakit? Kasi akala nung algorithm, gun-related, against community standards, kaya automatic na fa-flag. In short, sa tagal mong bumabattle dito sa liga, puta kahit kailan wala kang kaambag-ambag. Ang inan to, tas ang mga buhay ng mga battle MC. Totoo ba yun? Nakita niyang atake na ginagamit sa wak mong style. Tangina mo kahit ilang beses ka magpabalik-balik at mag-comeback ng mas malakas, fuck you, wala ka pa ding ROI. Kaya kung ako sa'yo, gayahin mo si Spade. Magpalit ka din ng pangalan para may kinakita naman yung liga sa'yo, seryoso, promise. Hindi yung taba mo ang tinutukoy ko pag sinasabi ko isa kang malaking pabigat sa negosyo ni Avic. Ano saan ka nakakita? Isa buhay finals, kalaban mo si Luxuria. Champion ka nga. Sige, champion pero ang wak nun, sir. Swerte mo talaga, minigaluhan mo ng flashlight si Avic. Kung hindi, tinanggal ka na yan kasabay pa ni Pongger. Kaya, huwag mo akong daanin sa talk shit. Gago, di mo ako matatrash talk. Pag yung paningin ko nagdilim, puta mas maitim pa sa yung batok. Sana sa Pasko, mapanis yung in-order ng mama mo na palabok. Sana yung may dala ng Graham cake, puta madapa sana pagpasok. Wag sana yung naman. kaldereta ng yung misis, paghain mo sa lamesa, dapuan ng mga ipis. Sana yung adobo, yung sinaing na sinalang, sunog pa yung ilalim pagkatanggal. Sana sa Pasko, yung adobo nyo, masunog pa kaysa sa adobo ni Marshall. Kasi pack shit ka. Alam mo ano gawin mo? Mag-diet ka before you get your fat ass killed. Pero kung di mo mapigilan, okay lang. Lumunok ka ng cyanide pill. Kasi itong career ng pistol, mag-aalak Paul na with all comes to an end. 3 rounds lang to, pero hanggang Pasko, aabutin ng after effect. Hanggang round 3, hinawakan ko yung hammer ng handgun para di niya makalabit. Bibitawan ko lang to kasi ngayong Pasko, tong pistolero di malabong mag-Russian roulette. Okay, so proceed na tayo guys kay pistol. Judge ko na lang siya overall. Game. Yeah. Tangina, more kwento, more fun eh. Lagi niyang pinagmawalaki, siya daw yung gumabay kay Heb Abi. Hanggang tagumpay marating. Kakasumbat mo, kinulab ka na niya bilang utang na lambing. Sinubukan ka niyang hatakin sa spotlight pero bigo kang mapansin. Ba't di mo na lang kasi tanggapin na sobrang bigat mo, Lim. Ultimo si Heb, hindi ka na kayang kaladkarin. Ganun ka kabigat. Mas mabigat ka pa sa QC, putang ina ka. Isa ka sa mga unang tamod ni Looney pero di lumutang talent mo. Si Juan na lang sana yung magdadala, nagpadala pa sa pagka-addict nyo. Pinili niya na lang bumagsak sa bato kaysa patuloy buhatin to na parang siya yung upuan tapos ikaw si Marichu, putang hinakabigat mo. Gago. Kasi yung dating superstar ngayon yung pagtanggap malamig. Yung dating nasa taas sa lapag humalik.
Imbis papuri na kamit ICC, sige damhin yung sakit. Parang PRRD, paglipad, diretso sa Hague. ICC, PRRD sa Hague, International Bars. Yeah. ICC, PRRD. Kasi isa kang linta. Pansin nyo ba mga ginagawa niya? Slant Rhyme King, nagpakilala nung si Saki, dinadagsana. Okay. Ace yung Berhel, nakuha yung mata ng masa, tutuwid lang daw yung bad boy sa gabay ng kanyang papa. Puta, sino next? Si MP3? Tapos ikaw yung nagtono? Si 30, inipon lahat. Ikaw yung nagpondo? Si Dodong Saipa, Adik, ikaw yung server? Yung pinadala ng baras, ikaw yung sender? Kasi yung mga influences ng rookie ay kaya... Okay, so ito na, tangin na. Pumupunto na si Pistol dito, punong-puno na siya ng punto dito na ang gusto niyang sabihin sa atin na kung sino yung sikat kung sino yung putok yung pangalan, sino yung sikat nung mga panahon na yon, sumasabay si Harlem. Like nung Zaki time na tangina Slant Rhyme, yun nga biglang nagpinaglaban sila, diba? Tapos biglang ano nga sinasabi ni Harlem na ako yung nauna sa pagiging Slant Rhyme, ako yung Slant Rhyme King, 'di ba? So, 'yun, may mga ganun. So, yung kay Katana naman, naglaban din sila. Ano 'yun? Universikulo. Hindi ko na alam kung anong battle yun, basta last year naglaban sila. Na yun yung pinupunto ni Pistol na si ano nga daw siya magtutuwid sa bad boy na anak, 'di ba? Pinaglaban. Napanood niyo ba yung laban ni Harlem tsaka ni Katana? So magtatay yung naging naging tema. Pero ayun. Tapos ang pinupunto ni Pistol dito is sino naman yung next na sasabayan mo, 'di ba? 'Di ba? Merong Ruffian, may MP3, may 'di ba? So ang ganda nung gustong ipunto ni Pistol dito at naiintindihan ko 'yun. Solid 'yun. Yang kaya niyang i-edit, siya yung Tatay Hari Master. Sa kanya lahat ng merit. Yung isda namimingwet, putang ina, nakaka-elibs. Yung fish nagpipishing, magnanakaw ka ng credit. Ang ganda nun, no? Ang ganda nun. Ang ganda neto. Na nakaka-exter. Sa kanya yung isda, nangingisda, nakaka-elibs. So, talupit nun. lahat ng merit. Yung isda namimingwet. Yun pala, yung isda namimingwet, nakaka-elibs. Ina, nakaka-elibs. Yung fish nagpipishing, magnanakaw ka ng credit. Astig yun. Pag nakatana, papa mo to? Ang pangit ng papa mo. Pero paano nga bang nangyaring impluensya kanya brother kung inamin niya sa laban niya kay Kilua na estilo ko kanyang na-master, sa court naganap yung battle, sa court din lumutang ang answer, and I'm sorry to tell you Harlem, but you are not the father kasi isa kang credit grabber. Sa papuri ay madupang, yung mga ginagatasan sila pa binalatuhan, magpapatay ka man dyan at kanilang sang-ayunan, di lang isa ang kahulugan ng salitang magulang. Kasi ilang baguhan pa ba ang mabibiktima niyan? Para lang yung pagtanggap nyo ay uminit naman. Siya daw nagpasa ng sulo, ulul, tumigil ka dyan. Wala kang pinasang apoy lem, nakisindi ka lang. What a point? Payo sa 20-year-old self, pigilan mo kami. Bakit puro pagsisisi mga pinagsasabi, wala man lang good job or update kung nasan ka na pre, kaharap mo yung 20-year-old self mo, wala kang mapagmalaki. Kasi yung mga kasabayan mo sa karagatang to'y tuluyan ng nakaahon. Ikaw lang yung nag-alinlangan at nagpaiwan sa kahapon. Tumandang puno ng jealousy sa hatred, dun siya nagpalamon. Naging jelly na lang yung fish, palibasa, wala kang backbone. Quarantine battles mo, classic. Sobrang daming humanga. Yun yung madalas mong pambulag sa mga kalaban mong bata. Nung marami yung wala, dun ka lang ng kulata. Na-consider ka lang na malaking isda nung maliit na yung sapa. Kaya wag mo kaming yabangan ng longevity kung marami dyan hindi ka kilala. Kumalma ka, hindi ka kalakasan, kinang ina ka. Marahil wala ka sa bilang ng mahihina, pero wala ka rin sa pinaka. Oo, palagi ka lang nakagitna, kaya pakiramdam mo bida ka. Pistol here. Tangina, ang sasakit ng mga punto ni Pistol doon, no? Yung sino pa daw? Yung yung di ka nagpasa ng pulo, nakisindi ka lang.
Yun yung pinaka-punto niya eh. Yun yung pinaka-punto niya sa lahat ng sinabi niya eh. Na yung kay Zaki, ikaw yung nag-slant, ikaw yung slant rhyme king, tapos yung kay Katana, ikaw yung tatay. Di ba? So, parang yun yung talaga yung pinupunto niya. Hindi ka nagpasa ng pull, nakikisindi ka lang, sumasabay ka lang. Yun, ang daming punto ni Pistol dito. At ito yung pinakamalakas na round ni Pistol. Puta, ang ganda nun. Ang ganda nun. O, natutulugan siya, pero yung, hindi kasi more on haymakers at punchline si Pistol eh. More on punto talaga siya. At para sa akin, na naging successful yung round 3 ni Pistol, pinakamalakas niya yun. 9-7, 8-7, 8-7 sa round 1 and 2, pero round 3, 9-7. And that's 25 to 21 points. All 3 rounds bibigay ko yun kay Pistol. Para sa akin, dominate ni Pistol, especially the round 3. So, yun lang. Kay Harlem naman, di ko alam eh, pero I think that's dragging performance. Hindi ganun ka-effective, hindi ganun katalas yun. Unlike kay Pistol, na kahit hindi ganun katalas yung mga punches niya, pero yung punto niya nanunuot. So, yun lang. Round 16, Harlem vs. Pistolero. Mag-iayos mo, 5 para sa kanilang pareho. Ang boto rurado, 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay Pistolero. Yeah, maraming salamat sa Para Clothing, sa Saint Silence, All is Well, Black Manila, Crown Manila, JM Fine Furniture, Extreme Pods at yun. Maraming salamat. Yeah, thank you. Yo, congrats kay Pistol, shoutout. Ako si Pistol, round 1. Pare-parehas lang din ng takot po. 1, 2, 3 para kay Pistol. Pero yung round 3 ng Pistol, siguro gutom na lang at pagod yung tao. Pero napakaganda ng mga Oo. niya. Pati yung nakuha niya ng angle. Sobrang natripan ko yung round 3 niya. Yun nga eh. Palakas ng palakas siya. Tapos proud pa rin kay Harlem. Yeah. Binoto ko si Pistolero, parehas drag yung round sila, parehas sila DA game, pero siguro pinagbasayan ko na lang kung sila nakakuha ng moment. Feeling ko nakuha ni Pistolero yun. Congrats Pistolero, props kay Kuya Harlem. Binoto ko Pistol, ayun, round 1 kay Pistol, round 2 dikit lang, round 3 malinaw Pistol, kaya Pistol, 1 and 3. Easy, round 1, 2, 3 binigay ko kay Pistolero, so sakto naman yun kasi si Harlem medyo naging dragging sa tatlong round. Oo, and then yun nga eh. maganda din sana yung mga reference kaso di nagamit na maayos. Yung kay Pistolero is thought niya maganda, and then parang yung catch ng laban nila nandun kay Pistolero, so all 3 rounds para kay Pistolero. Nga pala si Cripply, binoto ko si Pistolero ng round 1 and round 3. 1 pistol yun, napakalinaw. Round 2 tabla, round 3 pistol pa rin. So 1-3 pistol. Okay, so that's it guys. Hindi na rin nga masyadong nag-explain yung mga yung mga live judges natin. And sa tingin ko enough lang din yung naging take natin sa battle na to and yung judgment din natin sa battle na to. So yun lang. Ito, tangin na, pagod na ako. Nakatatlong battle ba naman ako eh. Ngayong gabi, 3 review. So I think yung pagod is nararamdaman ko na. Plus hindi pa ganun ka A-game yung dalawang battle, dalawang MC na napanood natin ngayon. Pero tangin na, shoutout kay Pistol. Strongest round niya yung round 3. Sobrang ganda nun. Ang ganda ng mga punto. Actually parehas kami ng nasabi ni Casper na round 3. Ang ganda ng mga napili niya. Ang ganda talaga, na breakdown niya talaga na maayos si Harlem doon. Kaya kay Harlem naman 1, 2, and 3 magkakapantay, pero I think Pistolero to. So yun lang guys, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.